Isa sa pinaka-goal nating mga career person, sales person, negosyante, estudyante o iba pang profesional ay ang talagang umangat at maging successful sa kanya-kanyang larangan nating pinili sa buhay. Sa ganitong dahilan ay dapat maging bukas tayo sa mga kakaharaping pagsubok, kaliwat kanan man yan, at mga sitwasyon kung saan hahamunin ang ating mental at emotional na kapasidad, at kung hindi pa natin alam kung paano i-handle ang mga bagay na ito ay siyang magiging dahilan upang magpabalik-balik tayo sa mga problema o pagsubok na haharapin natin hanggang sa matutunan natin kung paano ito malampasan. Sa episode na to, gusto ko lang talakayin ang Stoic Mindset o Stoic Philosophy at paano ito makakatulong sa kanya-kanya nating karera sa buhay. Mapanegosyante ka man, empleyado, estudyante, at kung anumang propesyon ang pinili mo ay makakatulong ito sa iyo. Ako nga pala si Angelo Altarejos, isang entrepreneur na kagaya mo rin ay may planong malaki, hindi lang sa ikauunlad ng ating sarili, kundi ng paligid at ng bansa natin mismo. Kaya nais ko lang ibahagi sa iyo ang ilan sa mga bagay na natutunan ko at patuloy na pinag-aaralan sa maiksing 5 taon kong experience sa pagnenegosyo. So bago tayo magsimula, kailangan muna nating talakayin kung ano ba talaga ang Stoicism na filosofiya at kailangan natin ipaliwanag kung saan ito nanggaling. Around 300 BC, before Christ, ay may tao na ang pangalan ay Zeno of Citium na nanggaling sa bansang Cyprus. Isa rin siyang negosyante na ang pinaka-main produkto ay ang purple dye. Yung purple dye nung mga panahon na yon ay kinukonsidera ring isang luxury product, kaya hindi rin natin talaga makakaila na may yaman din itong si Zeno ng Citium. Sa mga panahon ding yon ng 333 BC, sa kasamang palad ay nagkaroon ng trahedya ang kanyang barko nung dumaan sila papuntang Athens. Ito ay sa bansang Greece, kung saan lumubog ang kanilang barko kasama ang lahat ng mga main niyang produkto at ang kanyang yaman at mga ari-arian. Ngunit sa kabutihang pagkakataon ay nakasurvive si Zeno sa trahedya na nangyari doon sa barko niya. At dahil nakasurvive siya sa trahedya na yun, ay napunta siya doon sa Athens. Kung saan nagpagala-gala siya, nag-ikot-ikot siya, at nakita niya ang isang bookstore kung saan niya nabasa ang Xenophon's Memorabilia, kung saan meron itong nakasulat na mga usapan sa tanyag na Greek philosopher na si Socrates. So kung familiar kayo kay Socrates, ito rin ay kadugtong. Si Zeno ay na-impluwensyahan din ni Socrates when it comes sa philosophy. Kasi alam natin, di ba, na si Socrates ay isang kilalang Greek philosopher. Matagal na panahon na ito bago dumating si Zeno ng Athens. So basically, nabasa lang niya sa libro yung filosofiya ni Socrates. At dahil nung mga panahon rin na yon, tanyag ang Greece bilang isang bansa kung saan kilala talaga sa pag-aaral ng tungkol sa filosofiya, pili niya na rin tumira doon. Dahil sa laki rin ng impact ng nakita niya, nabasa niya sa mga paniniwala or philosophy ni Socrates, ay doon niya napagdesisyonan na manirahan sa Athens. Doon niya inabandona ang kanyang previous career bilang isang merchant na siyang nagbabarko at tigahatid ng mga iba-ibang produkto para ibuhos ang buong oras niya sa pag-aaral ng filosofiya or philosophy. Paglipas ng panahon, napagdesisyonan niya rin bumuo ng sarili niyang eskwelahan. Nagsimula sila sa mga pag-aaral tungkol sa filosofiya sa mga pampublikong lugar lang na kung tawagin nila ay porch. Pero basically, mga hagdanan lang yun o upuan lang yun sa mga pampublikong lugar gaya ng stadium noon sa Greece. Doon siya nagkaroon ng iba-ibang discussion sa iba-ibang klaseng philosophy rin ng panahon na yun, kagaya ng Epicureanism, Skepticism, Cynicism, Platonism at iba pa. So kasi nung mga panahon dati ng Greece, nung mga around 300 BC, panahon natin ngayon, kung tayo ay may internet age na ngayon, ang mga innovative ideas nun sa kanila ay true philosophy. So isipin natin na napakatagal na talagang panahon ito. More than 2,300 years ago. Siyempre kung tayo nasa information age na ngayon at internet age, yung innovative ngayon sa atin ay mga teknolohiya. Sa kanila, sila pa yung mga nagsiset ng morals, virtues, values, ang mga naging fundamental principles ng ating sibilisasyon. Kumbaga nung panahon na yun talaga nabuo yung mga ganong paniniwala. Sa kasamaang palad, wala sa mga sinulat ni Zeno ang nakasurvive hanggang sa panahon natin ngayon. Walang direktang dokumento o outline sa filosofiya na tinuro niya tungkol sa Stoicism. Ganun pa man, maraming secondary ang sources kung saan na-develop yung philosophy na yun. May mga nasulat na libro ang ibang ancient philosophers gaya nila Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, as well as yung iba pang ancient authors
philosophers nung panahon na yun, na ginawang reference yung mga idea ni Zeno. Despite sa mga pagkukulang ng mga direktang mensahe ni Zeno tungkol sa Stoicism, naging influential pa rin ito hanggang sa panahon natin ngayon. Marami ang kilalang politiko, negosyante, atleta, mga profesional ang siyang isinabuhay at ginamit ang filosofiya ng Stoicism sa kanya-kanya nilang karera sa buhay. According sa mga Stoics, lahat ng bagay na nag-ooperate sa mundo natin ay napapaloob sa parang isang sapot na kung tawagin natin ay cause and effect. Parang sa Tagalog, sanhi at bunga. Yung sapot na yon nung era nila, ang original na tawag doon ay logos, universal reason, o pwede rin nating tawaging faith o tadhana. May isa silang lesson doon na kung saan ay pinaliwanag nila na wala tayong control sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Ngunit meron naman tayong control sa kung paano tayo mag-approach ng bagay-bagay. So pumunta tayo sa topic ng 4 na Stoic cardinal values. Ang unang Stoic value, wisdom. Ang wisdom ay ang pag-approach sa mga challenges ng kalmado gamit ang logic at impormasyon, mapakomplex man ang problema o hindi. Ito yung parang karunungan natin sa pagresolba ng mga bagay-bagay. Being rational, being logical, at base na rin sa mga experience natin sa buhay, ay ginagamit natin ang wisdom upang magresolba sa mga problema. Hindi lang ito para sa current state ng kung anong meron tayo ngayon sa buhay, kundi rin para sa pag-intindi na ang pagkuha ng karunungan ay isang panghabang buhay na proseso. Hindi siya restricted lang sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon, kundi ang pag-intindi ng mga Stoic sa pagkuha ng karunungan ay isang panghabang buhay na proseso, lifetime journey. Papunta tayo dun sa pangalawang Stoic value. Pangalawang Stoic value naman ay courage or katapangan. Katapangan or courage sa pagharap ng pagsubok na may lakas ng loob para gawin ang mga bagay na tama, na may klarong pag-iisip at pagdedesisyon at may integridad. Integrity meaning ginagawa ang tamang bagay kahit wala man nakakita nito dahil sa loob natin mismo ay alam natin na ito ang tamang gawin. Punta naman tayo sa third value, third cardinal virtue ng Stoicism, which is temperance. Ang temperance ay ang pag-exercise ng moderation, pagkakaroon ng disiplina at katamtaman na pagkontrol sa mga bagay o kilos sa iba-ibang aspeto ng buhay, gaya ng pag-inom, pagkain, pag-consume ng mga bagay sa paligid natin, paggastos, at iba pang recreational activities. Basically, ito ay nagpapakita ng disiplina sa lahat ng aspeto na meron tayo sa buhay. Pagkakaroon ng moderasyon, pagkakaroon ng pag-iisip na lahat ng sobra ay masama. Okay? Papunta tayo sa ika-4 na cardinal value ng Stoicism, which is justice. Ang justice ay ang pagtrato sa lahat ng tao ng may respeto, anuman ang stature niya sa buhay. Sa man siyang mataas na tao or mababa na mamamayan, mayaman o mahirap, mataas or mababa man ang job role sa lipunan, trato pa rin sa kanila na may equal na respeto at pagtrato ng tama. Yun ang saklaw ng virtue na justice. So ang Stoicism ay matagal na talagang filosofiya. Ilang daang taon na yung